Alagang QC. Permit delivery, sagot ng QC. Mas pinadali pa ang pagkuha ng building permit sa lungsod Quezon. Ngayon door-to-door na ang delivery at libre pa, hassle-free at efficient na ang paraan ng pag-release ng mga building permit at iba pang mga ancillary permit sa paglulunsad ng automated document delivery system ng Department of Building Official. Positivity rate sa QC, bumaba na. Isa pang magandang balita, nasa 25 na lamang ang naitalang average new cases per day sa lungsod batay sa datos ng Okta Research. Ang positivity rate naman ay nasa 1.8%, mas mababa kumpara sa 1.9% noong isang linggo. Malaking tulong sa pagbaba ang patuloy na pagbabakuna sa ating Q-citizens. As of April 8, aabot na sa 5.6 million doses ang bakunang naiturok ng ating hashtag QC Protectodo Vaccination Program. Iba ang hashtag alagang QC. Sa Quezon City, senior citizens ay priority. May libreng maintenance medicine ang mga lolo at lola na may sakit na hypertension, diabetes at high cholesterol sa ilalim ng QC Senior Citizen Maintenance Medicine Program. Tuwing unang Martes ng buwan ang pagbibigay ng gamot sa mga health center matapos magpakonsulta anumang araw sa mga doktor sa center. Pangangalaga sa mga PDL, nagsagawa na ng mass HIV screening, treatment at counseling ang Quezon City Jail Mail Dorm sa pakikipagtulungan ng Bernardo Social Hygiene Clinic sa 1,250 persons deprived of liberty. Ang mga PDL na magpopositibo sa HIV ay sasailalim sa confirmatory test, counseling at tutulungan ng pamahalaan sa kanilang paggamot. Kakampi ng PMPC, naging panauhin naman si Mayor Joy Belmonte sa 6th PMPC Invitational Celebrity Badminton Tournament. Parte ito ng fundraising project para sa medical assistance ng PMPC officers and members. Naglakbay aral sa National Fisheries Research and Development Institute ang ornamental fish production fish racers para mas mapalawak ang kanilang kaalaman. Ang ilang breeders ay dating hog growers mula sa Barangay Payatas at Barangay Bagong Silangan at kasama nila ang QC Sustainable Development Affairs Unit. Nakipagpulong ang QC government sa mga presidente at kinatawan ng homeowners associations mula sa iba-ibang distrito para mailapit pa ang mga serbisyo ng pamahalaang lungsod sa mga Q-citizen tulad ng pagpapabilis ng proseso sa pagkuha ng building permit, digitalization at pagpapadali ng business permit process, solid waste management at iba pa. Pinirmahan na rin ang isang kasunduan na naglalayong isulong ang mga programa at proyekto para sa mga maralitang tagalungsod sa tulong ng Quezon City Urban Poor Coordinating Council at QC Housing Community Development and Resettlement Department. Kalakip ng People's Plan Program ay abot kayang babahay, on-site at in-city relocation, pagpapalawig ng social at health services at iba pa. Nagkaroon naman ng mentoring workshop series ang Made in QC Enterprises, Social Services Development Department, Joy of Urban Farming at Small Business and Cooperatives Development and Promotions Office. Layo nito na mabigyan ng plataporma ang mga kasalukuyan at mga naghahangad maging negosyante na matuto kung paano dumiskarte sa negosyo bilang pagtugon sa mga hamon ng new normal. Ugnayan ng QC at Rishon Lezion pinalakas. Pinirmahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte at City of Rishon Lezion Mayor Raz Kinslich ang isang kasunduan na nagpapatibay pa sa pagkakaibigan ng lungsod Quezon at ng lungsod ng Rishon Lezion sa Israel. Bahagi ng kasunduan ang mga programa na magpapalakas ng ekonomiya, turismo, edukasyon, healthcare at pangangalaga sa kalikasan ng dalawang lungsod. Pag-alalay sa mga pasahero at motorista. Patuloy ang programang Q-City Bus Service para magbigay ng libreng sakay sa ating mga commuters. Noong April 5 at April 6, nag-deploy din ng karagdagang special trips ng Q-City Bus ang pamahalaang lungsod Quezon sa Commonwealth Avenue upang magbigay ng libreng sakay sa mga na-stranded na pasahero sa may Don Fabian, Manggahan, Riverside at Sandigan Bayan, sanhi ng kakulangan sa masasakyan na public utility vehicles. Agad na nag-deploy din ng bike patrols ang Department of Public Order and Safety Green Transport Office para alalayan ang mga siklistang dumadaan sa Visayas Avenue Elliptical Road, Quezon Avenue Elliptical Road, Philcoa Jollibee sa kasagsagan ng malakas na ulan. Meron din nag-iikot sa kahabaan ng Congressional Avenue at bahagi ng SNR at Luzon Avenue.